Nang magsimula ang klase ay biglang nag-alarm dahil meron palang emergency drill, kaya isinuot nila ang kanilang mga costume. Lumabas ang lahat at inutusan ni Koda ang mga ibon na magmasid sa paligid. Ginamit din nila earphone jack at Shoji ang kanilang mga quirk. Si Yao Momo naman ay gumawa ng isang cart. Nalaman ni Koda na may biktima daw sa ilog, kaya ginamit nila ang cart at si Lida ang naging kabayo. Sila Bakugo naman ay maghahanap daw ng mga villain. Pagdating nila Lida ay gumawa ng napakaraming yelo si Shoto para maapula ang apoy. Saka nakita ni Froppy na si Mirio ang gumanap na sibilyan na nalulunod. Agad nilang inihagis sila Froppy at Grape Rush saka pinagbabato ni Mineta ng ubas ang tulay, si Suyo naman ay kinuha ang sibilyan. Nang biglang may sumabog ay pinalutang ni Uraraka si Ashido saka ginamit din ni Zero ang tape kay Pinky na nagpaulan ng asido. Saka tuluyang pinatay ni Shoto ang apoy gamit ang yelo. Ngunit biglang nabihag si Ashido dahil si Nejire pala ang gumanap na villain. Dumating din si Amage Iki na isa pang villain. Pero umuwi na ito dahil ayaw niyang maging villain kahit sa training. Pinigilan naman siya ni Nejire dahil kailangan nilang gampanan ng mga role para makapagsanay ang mga first year. Tapos winasak din ng dalaga ang napakalaking yelo ni Shoto. Si Mirio ay nagpatangay na naman sa alon. Nagtanong si Deku kung anong gusto ng villain, sagot nitong nais niya nang umuwi. Pero para makapag-training sila ay gagampanan niya na ang papel. Nirelease ni Uraraka ng quirk kaya nahulog si Ashido. Saka sinilaw ni Invisible Girl ang mga villain, dahilan para mahuli nila ng net si Nejire. Kinalaban naman ni Tailman si Sun Eater sa ibaba ngunit nahuli siya ng mga galamay kaya sumaklolo si Deku na hindi tinuloy ang suntok kaya siya ang sinipa nito. Sakay ng kotse ay biglang dumating si Kirishima para iligtas si Deku. Si Kaminari pala ang nagpapaandar ng kotse, saka sumugod na rin si Bakugo kaya natalo ang villain. Dahil dito ay tagumpay nilang natapos ang drill. Nagagalit si Kachan dahil pinagbigyan daw siya kaya nagpasabog ito dahil dito ay balak siyang ipatawag ni Aizawa. Nagpapagaling si Enji Todoroki sa ospital nang maalala noong dumating si Dobby. Naagad silang inatake, mabuti na lang ay dumating si Mirko na kumalaban dito hanggang sa matalo ito at nalaman na isa lang palang clone. Nagagalit si Hawks kay Dobby dahil wala daw sa usapan ng mga ginawa niya. Giit ni Dobby na hindi niya sinabi dahil wala pa siyang tiwala kay Hawks kaya bawal niya pa rin makita ang leader ng League of Villains. Sa flashback ay nakiusap pala ang kinauukulan na sumali si Hawk sa League of Villains para magsilbing spy. Umuwi si Enji sa kanyang mga anak. Nais ni Fuyumi na ipagdiwang nila ang pagkapanalo ng ama sa Nomu. Subalit may awkwardness pa rin sa pagitan ng mga anak nitong lalaki. Nagpapakumbaba na si Enji pero hindi pa rin mapatawad ni Natsu ang ginawa sa kanila noon ng ama kaya umalis ito na ikinalungkot ni Fuyumi dahil nais niyang mabuo ang kanilang pamilya. Pero maging si Shoto ay hindi pa rin lubusang napapatawad ang ama ngunit wala na siyang sama ng loob. Sunod ay lumabas si Endeavor para suyuin ang anak na si Natsu. Sa sobrang pagod ng bida ay nakatulog na siya kaagad. At napanaginipan niya ang lahat ng mga naunang gumamit ng One for All. Pero hindi niya masyadong makita ang dalawang tao na nasa dulo. Nakita niya rin doon si All for One at ang kapatid nito. Pinakita ni All for One ang isang lalaki na may quirk pero ayaw niya nito dahil tinatawag siyang halimaw. Ang isa ay walang quirk pero nais magkaroon ng ability. Kinuha ni All for One ang quirk ng isa tapos inilagay niya ito sa isang nais ng powers. Pero tutol pa rin ang kapatid dahil manggagamit lang daw ang kanyang kuya nang bigla itong atakihin ng tauhan ni All for One. At sa kabila ng pagtutol ng kapatid ay nilagyan pa rin ito ni All for One ng kapangyarihan. Pagkatapos ay kinausap nito si Deku tungkol sa limitasyon ng kanyang katawan. Nang magising ang bida ay na-activate pala ang One for All habang natutulog. Kaya tumakbo na lang siya ng maaga dahil hindi na siya makatulog. Kinwento niya kay All Might ang napanaginipan pero maging ito ay hindi maipaliwanag ang nangyari sa kanya. Kaya naisip ni Deku kung may kinalaman ito sa Quirk Doomsday Theory kung saan dahil papalakas ng papalakas ang mga quirk sa bawat salin lahi ay baka hindi na ito makontrol sa future. Magkakaroon sila ng battle training sa field kaya excited ang Class 1A. Maging ang Class 1B ay excited na sa mangyayaring labanan. Saka pinakita ni Monoma ang survey na mas marami daw ang fans ng Class 1B kaysa sa Class 1A. Ngunit dahil maingay ay sinakal ito ni Eraserhead. Saka dumating si Shinso na magta-transfer na daw sa Hero Course. Kaya naalala ni Deku na si Shinso ang naging dahilan kaya unang beses niyang nakita ang mga ninuno ng One for All. Sinabi ni Shinso na mas gagalingan niya dahil napag-iwanan na siya ng mga ito na pinalakpakan naman ng mga estudyante. Giit ni Vlad na sasali daw si Shinso ng 2 beses upang maging patas ang dalawang klase. At ang goal sa laban ay ang maikulong ang kanilang mga katunggali. Isa-isa nang ipinakita ang mga team na maglalaban sa 2 klase. Saka pinabunot si Shinso ng mga kakampihan niyang team. Ang nabunot niya ay ang Team 1 ng Class 1A at ang Team 5 naman ng Class 1B.
Bago magsimula ang laban ay isinuot nito ang support item. 20 minutes ang time limit at kung sino ang team na pinakamaraming nakulong na kalaban ay siya ang panalo. Nang magsimula ang laban ng unang mga team ay nagtago si Froppy. Nababahala naman si Kaminari kay Shiozaki dahil natalo siya nito noon. Nalaman ni Koda sa mga ibon ang lokasyon ng mga kalaban. Subalit biglang dumating si Shishida para sa isang ambush dahil isang patibong lang pala na nagpakita si Shiozaki sa mga ibon ni Koda. Sakay ni Beastman si Suboroba na umatake at nahuli ng air prison si Koda. Ngunit kinopya ni Shinso ang boses ni Suboroba para sumagot sa kanya si Beastman at papasailalim ito sa kanyang brainwash. Agad namang ikinulong ni Suboroba si Shinso ng air prison. At sinapok-sapok si Shishida upang matanggal ang brainwash. Sumugod si Kaminari ngunit nahuli naman siya ni Beastman kaya kinoryente niya ito at inihagis siya. Si Suboroba naman ay nahuli ni Froppy ng dila. At si Kaminari ay parang hindi tinabla ng kuryente. Bumangon si Kirishima at sinuntok ang airwall ngunit napakatigas pala nito kaya pinatigas niya ang katawan para mabasag ito. Bihag ni Froppy si Suboroba at pinigilan naman nila Koda at Red Riot si Beastman ngunit nakailag ito, saka kinuha si Red Riot at inihagis patungo kay Shiozaki. Dahil dito ay parehong nawala ng isang member ang magkabilang team. Dahil sa instinct ay nakailag si Beastman sa mga atake, saka tuluyang dinala si Koda at inilagay sa kulungan. Pinagtulungan naman ng dalawa na mabasag ang airwall kay Shinso. Si Vlad naman ay nagkomentaryo pero bias ito sa kanyang klase. Habang nagpaplano ay naisip ni Suyo na gamitin ang kanyang likido. Ang Team 1 ng Class 1B ay nagpaplano din ng kanilang gagawin. Samantala naglagay ng toxic mucus ni Suyo ang dalawang kasama para hindi maamoy ni Shishida. Dahil tumama din pala ang pointer ni Kaminari kay Beastman ay malalaman niya ang lokasyon nito gamit ang goggles ni Hatsume. Ngunit nagpakalat na ng napakaraming vines si Shiozaki sa lugar. At si Shishida ay nalaman pa rin ang kanilang lokasyon. Nang mapansin ng kasama ang pointer sa puwet ni Beastman, nahuli ni Shiozaki si Kaminari ngunit balak sila nitong kuryentehin kaya binalutan ng mas makapal na baging. Pero dahil sa pointer device na nakay Shishida ay tatamaan pa rin sila ng kuryente kaso tinanggal ito ni Hiryu. Nang biglang ma-brainwash si Shiozaki dahil ginaya na naman pala ni Shinso ang boses ng kasama. Sumugod si Shishida sa isang direksyon, saka kinuha naman ni Suyo si Shiozaki kaya pinagbabaril niya ang palaka. Ngunit tinamaan siya ng sipa nito habang hinahanap naman ni Beastman si Shinso. Ngunit kinuha ni Shinso ang tubo at tinamaan ito sa ulo. Kaso hindi pa rin ito sapat kaya umatake na ang halimaw ngunit itinapon bigla sa kanya ni Froppy si Hiryu kaya bagsak sila at ang Class 1A ang nanalo. Napagtanto nila Kirishima at Koda ang mga dapat nilang gawin sa labanan. Bagamat nanalo ay hindi pa rin satisfied si Shinso sa kanyang performance. Giit ni Eraser na siya nga ay 6 na taon bago na master ang paggamit ng cloth. Sinabi din ni Eraser ang mga dapat nilang gawin upang ma-improve ang paggamit ng kanilang mga ability. Si Vlad naman ay naiinis dahil natalo ang kanyang team. Nagpaplano ang kanya-kanyang mga team pero mukhang malabo sa team ni Bakugo ang teamwork. Sa wakas ay magsisimula na rin ang second match, kung saan natutuwa daw si Kendo na makakalaban niya si Yao Momo. Si Kurohiro ay nais din daw makalaban si Tokoyami dahil pareho silang gumagamit ng kadiliman. Nagsimula na ang laban sa utos ni Vlad, kung saan agad na nag-scout sa itaas si Dark Shadow hanggang sa makita nito ang mga katunggali. Ngunit pagsugod niya ay nakatakas ang mga ito. Saka bumalik si Dark Shadow ngunit inaatake niya si Tokoyami dahil kinokontrol pala ito ni Kurohiro. Nanginginig na si Aoyama dahil siya na ang isusunod. Kaya gumamit ng liwanag si Hagakure para matalo si Dark Shadow, saka lumabas si Kurohiro na nagkokontrol dito. At nahuli ito ni Yaoyorozo ng net pero pumasok lang ito sa kadiliman. Dahil nagagawa niya palang tumago sa mga madidilim na lugar. Pero may nakahandang teknik daw si Tokoyami laban sa kanya. Saka naalala na si Hawks ang nagturo sa kanya kung paano ito gawin dahil tingin ni Hawks ay nasasayang daw ang kanyang potensyal. Ngunit hindi daw magpapahuli si Kurohiro kaya nagtago ito sa kadiliman. Hanggang sa kinuha nito si Aoyama upang dalhin sa kulungan pero nahabol naman siya ni Tokoyami gamit si Dark Shadow kaya nailigtas niya si Aoyama. Saka ginamit ni Aoyama ang laser para tirahin si Kurohiro. Hanggang sa ma-corner ito nila Yao Momo. Kaso bigla silang tinubuan ng mga mushroom sa katawan dahil sa quirk ni Komori. Hindi nila mapigil ang pagdami ng mga kabute. Saka tumubo din ng napakarami nito sa buong lugar dahil hindi tumitigil si Komori. Natatakot si Mineta, giit ni Awase na mawawala naman ito ng kusa sa loob ng 2 oras pero dahil dito ay gumagawa ng maraming mushroom si Komori. Saka nagpanggap din na isang mushroom si Kurohiro para magsagawa ng surprise attack ng biglang yumanig dahil nagpalabas ng word wall si Fukidashi.
Dahil dito ay nagkahiwalay din ang grupo, saka umatake ng walang tigil si Kendo kay Yaoyorozu gamit ang malaking kamay nito para hindi na ito makapag-isip ng strategy. Ngunit nakagawa pa rin ito ng malaking kanan. Tagumpay na nakuha ni Kuroiro si Aoyama. Saka tinubuan na rin si Tokoyami ng mga kabute at tumama sa words na mula kay Fukidashi. Si Hagakure ay puno na ng kabute ang katawan. Nababahala din si Tokoyami dahil bukod sa nahiwalay si Yaoyo ay hindi niya rin alam ang lokasyon ng mga kalaban. Samantala nakagawa pa rin ng kanan si Yaoyo kaya nag-aalala ang mga nanunood para kay Kendo. Pinigilan ito ni Kendo dahil naisip niyang wawasakin nito ang word wall pero tila may binigay lang siya sa mga kasama. Agad na kinuha ni Tokoyami ang pinadala ni Yaoyo na lucky bag. Samantala naikulong na rin nila Kuroiro si Aoyama. Si Komori ay patuloy sa pagpapatubo ng mga mushroom. Subalit alam na ni Tokoyami kung nasaan sila gamit ang thermal goggles. Dahil ang laman pala ng bag ay thermal goggles at disinfectant spray. Hindi napansin ni Fukidashi na nandoon na si Hagakure dahil gumamit siya ng disinfectant spray para hindi natubuan ng mga kabute kaya ginulpi niya ang comic man. Si Tokoyami naman ay nakipagsanib kay Dark Shadow at mabilis na inatake ang dalawa. Saka nilagyan niya ng itim na tela si Kuroiro para mahuli ito at nahuli naman ni Dark Shadow si Komori. Subalit nagsimulang umubo si Tokoyami dahil sa laso ni Komori. Patuloy ang pag-atake ni Invisible Girl, subalit nahuli siya ni Kendo. Kaso kumabit pala sa kanya si Yaoyo para mahirapan siyang kumilos. Nanalo pa rin ang Class 1B pero napahanga ni Yaoyo si Midnight. Ikinulong na nila ang apat kaya ang klase ni Vlad ang nanalo sa second round. Nag-alala din si Komori dahil sa sinapit ni Tokoyami. Si Kendo ay tinulungan din si Yaomomo. At dahil sa labanan ay malaki ang naging pinsala sa lugar. Nababaliw na naman si Monoma kaya kinuha na naman siya ni Kendo pabalik sa kanilang grupo. Nag-aalala si All Might kay Deku dahil makakalaban niya sa round 5 si Shinso na isang dahilan kung bakit nakita niya noon ang mga predecessor ng One for All. Nang mahuli sila ni Bakugo ay tinanong nito kung kailan niya mamamaster ang One for All dahil gusto niya nang makalaban ulit ang bida. Inilipat ng posisyon ng laban para sa third match dahil sa pinsala ng field. Saka pinakita sa screen ang mga kalahok para sa duelo. Bago magsimula ay naalala ni Shoto ang kalupitang dinanas niya sa ama dahil nais nitong siya ay maging number 1. Si Lida naman ay naalala ang kanyang kuya na si Ingenium na napilitang mag-retire kaya siya na ngayon ang gagamit ng codename nitong Ingenium. Naiinis si Tetsuo dahil walang scouting ability ang mga naging kagrupo, kaya naisip niyang wasakin ang lahat ng pwedeng pagtaguan ng mga kalaban nila. Nakita naman ito ng Class 1A kaya nagplano muna sila bago sumugod. Samantala sa labas ay tumatakbo ang isang villain. Ngunit nag-aabang pala si Endeavor sa tulay kaya tumakas ito para mang-hostage ng mga bata pero tinalon siya ni Endeavor at pinatikim ng mainit na mga kamay kaya sumuko na lang ang villain. Mapapansin din na isang mabait na hero na ngayon si Endeavor. Saka hindi pinapansin ng mga kasama dahil naghihintay siyang masi ni Shoto ang mga chat niya dahil nais niya itong turuan ng ultimate move na si Shoto lang daw ang makakagawa. Kalaunan ay gumamit ng yelo si Shoto sa buong paligid kaya natrap ang Class 1B. Sumugod na rin si Ingenium pero natrap siya ni Hunanuki na nakakapagpalambot ng lahat ng mga bagay. Namangha si Ojiro dahil nakapag-react agad ang kalaban ngunit maging siya ay natrap sa patibong nito. Saka naman sumugod si Kaibara na may kakayahang paikutin ng katawan niya pati na rin ang Pototoy kaya kinawawan niya si Tailman. Si Lida ay nahuli na naman ng trap ni Mudman na isang kumunoy. At si Shoji naman ay inatake ng sungay ni Pony. Saka nilagyan niya rin ng sungay si Tetsuo upang makasugod ito ng mabilis kay Shoto. Dahil dito ay nabihag na sila Tentacle pati na rin si Ingenium na tinukso pa ni Mudman na naubos na daw ang bilis. Kaya nagalit ito at nagawang makatakas sa makapal na yelo at mabilis na sumugod sa kanya gamit ang buong lakas. Sumugod ng napakabilis si Lida na halos maabot ang speed of light kaya hindi makita ng kalaban kaya wala itong magawa sa nawawasak na paligid. Subalit tumakas si Mudman at lumangoy sa ilalim. Nanganganib si Ojiro dahil kay Boy Tornado na mahilig magpaikot ng katawan dahil kahit anong gawin ay mas malakas ang kaharap kaya tumatakbo na lang siya pero sinundan pa rin ito, mabuti na lang ay iniligtas siya ni Ingenium, saka dinala ni Lida si Kaibara na hindi makatakas hanggang sa maikulong ito. Umatake si Shoto ng maraming yelo ngunit nasuntok pa rin siya ni Tetsuo. Kaya sinubukan naman ni Shoto ang kanyang apoy para pigilan ito, kaso hindi pa rin natinag si Tetsuo sa matinding init kaya nagduelo sila sa gitna ng apoy hanggang sa masakal si Shoto sa kasinikmuraan. Dahilan para maalala niya ang ginawa sa kanya ng ama. Dahil dito ay mas uminit pa ang kanyang apoy kaya naapektuhan ang buong paligid. Sumugod pa rin si Tetsuo kaya lalo siyang sinunog ni Shoto. Kahit nag-aapoy ang buong katawan ni Tetsuo ay nagawa pa rin niyang masuntok si Shoto subalit tuluyan itong nagpakawala ng mas malakas na apoy. Samantala hinahabol ni Shoji si Pony sa ibaba. Subalit ginamit niya ang mga sungay kaya pinagsusuntok ni Tentacle. Saka nahuli din niya ang isang nakatutok sa likod. Tapos dumating si Ojiro at sinakihan ng dalaga. Nang biglang lumambat ang
paligid dahil kay Hunanuki kaya natrap si Tailman, pero gumamit ito ng teknik kaya tumalsik din si Shoji, tapos niligtas naman siya nito, ngunit inatake siya ng sungay ni Pony at tinangay siya nito ng napakabilis patungo sa kulungan. Samantala umaabot na sa limitasyon si Todoroki, subalit nagawa pa rin niyang makagamit ng nagiinit na kamao, kaso lumubog siya dahil nandoon na rin si Mudman. Saka nahulugan si Shoto ng malaking tubo sa ulo, mabuti na lang ay biglang inatake ni Injin yung si Mudman, sa kanya kinuha si Shoto at agad na tumakbo. Lingid sa kanyang kaalaman na nanghihina na rin si Mudman dahil sa kanyang atake, pero pinilit niya pa rin gamitin ang kapangyarihan saka itinulak ni Tetsuo ang napakalaking tangke patungo sa kanila na nagsanhi ng pagyanig. Dahil sa nangyari ay bagsak na rin si Lida. Tapos kinuha pa ni Pony ang mga kasama pati na rin si Shoto dahil balak niya itong ikulong para makapuntos dahil alam niyang hindi niya matatalo si Shoji kaya pinili na lang niyang tumakas sa mahahabang mga kamay nito. Subalit bago pa sila makakilos ay naubos na ang time limit kaya tabla ang third round. Kalaunan ay nagising si Shoto sa clinic. Saka dumalaw din sa kanila si Tetsu, si Lida naman ay frustrated pa sa kanyang performance. Giit ni Shoto na siya ang mabagal kaya nahirapan sila sa laban. At nais naman ni Hunanuki na makalaban sila muli sa hinaharap. Hindi na makapaghintay si Monoma sa round 4 dahil kasali sa laban si Setsuna Takage na nakatanggap ng recommendation sa Class 1B. Subalit buo ang loob ni Bakugo na ipakita ang kanyang kakayahan. Hanggang sa magsimula na ang laban. Tig-isang panalo at isang tabla ang score ng dalawang klase. Subalit napakabayas na host ni Vlad sa kanyang klase kaya naiinis sila Kaminari. Giit ni Aizawa na pinaghandaan talaga ito ng Class 1B. Saka pinagtawanan pa sila ni Monoma. Pero tinaga na naman ito sa leeg ni Kendo. Plano ni Bakugo na protektahan siya ng mga kasama sa kanyang pag-atake. Saka binigay niya ang mga pampasabog sa mga ito. Kaya sa pangunguna ni Bakugo ay sumusugod na ang kanilang team. Agad na hinanap ni Jiro ang lokasyon ng mga kalaban subalit naguguluhan siya dahil napakaraming maingay sa paligid dahil pala sa quirk ni Setsuna ngunit pinapasabog ni Kacha ng mga ito. Naglagay ng mga trap si Zero sa paligid ngunit nilagyan ito ni Kojiro ng glow kaya sila ang natrap. Saka dumating si Tagaro the Jackmantes na pinaghihiwa ang mga ito para mahulog sa kanila, mabuti na lang ay pinasabog ni Kacha ng mga ito. Muling umatake si Tagaro ngunit niligtas ni Bakugo si Jiro at nagsimulang atakihin ng Mantes. Tapos nagdesisyon si Bakugo na manalo ng walang puntos ang kalaban. Nagpa siya naman ng Class 1B na magtago muna upang maghanda ng panibagong ambush. Sa tulong ng quirk ni Jiro ay nalaman na ni Bakugo ang lokasyon ng mga ito ngunit biglang siyang kinabit sa poste ni Awase sa pamamagitan ng quirk nitong welding. Ngunit winasak lang ni Sugar Rush ang mga ito, kaya nakahabol si Kachan kay Awase ngunit nasa lag niya ng welding shield. Kaso binasag ni Jiro ang shield niya sa pamamagitan ng napakalakas na tunog. Saka naman tuluyang inatake ni Kachan si Kojiro at tuluyang banihag ni Sugar Rush, si Awase ay nabihag na rin dahil natuliling. Sunod ay si Tagaro naman ang inatake ni Bakugo at pinaikot-ikot sa kainihagi sa pader kaya si Setsuna na lang ang natitira. At ang mga ibang parte ng katawan ni Setsuna ay nilagyan pala ng tape ni Zero. Tapos ang isa ay nilagyan niya ng granada ni Kachan kaya pagbalik ay sumabog ito. Saka siya tuluyang tinalo ni Boy Sabog. Dahil dito ay nakakuha ng perfect score ang team nila. Kaya napa-thumbs up na lang si Sir Aizawa. Maging si All Might ay napahanga kay Bakugo. Napag-usapan naman ng team Monoma ang gagawin dahil nababahala sila sa lakas ni Midoriya. Naghahanda na rin sila Uraraka para sa labanan. Nang sinabi ni Deco na siya ang magiging decoy dahil kumpiyansa siya sa One for All. Agad na ngang nagsimula ang laban kaya mabilis na sumugod ang grupo. Samantala nababahala ang mga nagbabantay kay All for One dahil lumabas na ang isa pa nitong napakalakas na alagad na si Gigantamaquia kaya sana daw ay mahatulan na ito ng kamatayan. Nakatanggap ng tawag si All Might kay Gran Torino tungkol sa sinabi noon ni Shimura na hindi pa daw oras. Kaya naisip ni All Might na balang araw ay may mangyayaring kakaiba sa bagong magiging user ng One for All. Itinuro ni Deco kung nasaan ang mga kalaban at nang magpatuloy ay bigla siyang inatake ng drum na kagagawa ni Monoma. Habang nagsasalita ito ay hindi sumasagot si Deco dahil baka kinopya din ito ang quirk ni Shinso. Pinagtitira niya ito ng mga air cannon. Ngunit kinontrol nito ang mga bagay para atakihin ang bida. Sila Mineta ay tahimik na naghahanap ng iba pang kalaban. Nang dumating ang mga bagay na tinunaw ni Ashido ng ability. Pero napakarami pa ng mga ito na nagmula pala kay Yanagi na nakakakontrol ng mga bagay. Si Yui naman ay pinaliit ang mga bagay at pinapalaki pagtatama na sa kalaban nila pero napigilan ni Uraraka ang mga ito, kaso nakaatake pa rin si Shoda dahil sa quirk niyang Twin Impact. Tumakas na lang sila sa mga kalaban, samantalang nakikipaglaban pa rin si Deco nang magkaroon na naman ng kakaiba sa kanyang quirk na hindi niya makontrol kaya nag-alala siya kay Monoma. Maging sila Uraraka ay inatake ng kapangyarihan, saka inihampas nito si Deco sa pader. Sinabi ni All Might sa mga kasama na parang may mali kay Deco dahil patuloy itong nagwawala sa paligid ngunit pinuntahan pa rin siya ni Uraraka. At nang makita niya si Shinso ay nakiusap na pigilan si Deco.
Nagsalita si Shinso at sumagot naman ang bida kaya napigilan ng brainwash niya ang pagwawala ng quirk nito. Subalit napunta naman ang bida sa isang dimensyon kung saan kinausap siya ng isa sa dating nagmayari ng One for All. Giit nitong sa kanya nang galing ang ability na Black Whip ngunit mas malakas na daw na version nito ang nagagamit ngayon ni Deku. Saka nag-advise din ito na kontrolin lang ng bida ang kanyang puso upang makontrol din ang One for All. Pagsampal ni Uraraka ay nagising ang bida, ngunit pagbaba nila ay inatake sila ni Monoma ngunit napigilan ni Uraraka. Saka pinaligiran sila ng napakaraming bagay na kinokontrol ni Yanagi. Nang dumating si Eshido ay bigla niyang inatake ang mga ito ng asido. Saka nailigtas ni Deku si Uraraka mula kay Shinso. At nagpasya na rin ng mga teacher na huwag pahintuin ang labanan. Dahil magagawa naman ni Aizawa na pigilan si Deku. Nahila ni Shinso si Deku dahil ayaw niyang gamitin ang quirk. Pinagbabato naman ni Eshido ang mga kalaban. Ngunit tatamaan siya ni Shoda pero nailigtas siya ni Mineta dahil nakakatalbog pala si Mineta sa mga ubas niya. Sunod ay itinapon siya ni Eshido upang magpatalbog ng napakabilis. Saka sumugod si Monoma para kopyahin ang One for All kaya kinabahan si Deku. Pero binalibag lang ito ni Uraraka dahil hindi pala totoo. Tapos sumugod ang bida kay Shinso para makipag one-on-one. Ngunit itinapon sa kanya ang malalaking mga pipe. Pero nagawa naman ni Deku na magamit ang Black Whip kaya napahanga niya si All Might. Kaso biglang naglaho ang Black Whip dahil hindi pa ito kayang kontrolin ng kanyang katawan. Kaya mananatili muna siya sa 8%. Si Uraraka naman ay dala si Monoma saka ikinulong upang makakuha ng puntos. Samantala hinahabol pa rin ni Deku si Shinso. Ngunit sa utos ni Monoma ay tinamaan si Deku dahil may kakayahan siyang tamaan ng pangalawang beses ang tinamaan kanina dahil sa quirk ni Shoda na kinopya niya. Si Eshido ay kawawa na rin kay Yanagi. Sa kabila nito ay nagising pa rin si Deku, si Uraraka naman ay natalo na rin si Yanagi, at si Yui ay dinikit niya sa sagon ni Mineta, saka naman sinapok ni Eshido si Shoda. Si Deku naman ay ginamit ang tela ni Shinso sa kanya para mahuli ito. Dahil dito ay sila Midoriya ang nanalo. At sa overall match ay ang Class 1A ang nagwagi. Pagkatapos nito ay napag-usapan nila kung ano ba ang kakaibang nangyari kay Deku. Subalit nagpasalamat na lang ang bida dahil napigilan siya nila Uraraka at Shinso. Tinutukso ni Eshido si Uraraka dahil niyakap nito si Deku kanina kaya pulang-pula ang dalaga. Si Shinso naman ay frustrated pa rin pero pinaliwanag ni Aizawa na napakaganda na ng kanyang performance. Pagsapit ng gabi ay inaatake ni Bakugo si Deku upang mapalabas ulit ang Black Whip pero hindi na ito magamit ng bida. Dahil hindi na ulit mapalabas ni Deku ang Black Whip ay nagpa siya nang umuwi si Bakugo. Pagbalik ni Deku sa dorm ay nandoon din ang Class 1B student upang pag-usapan ng training. Akala ni Shoto ay may dalawa siyang quirk, kaya sinabi ng bida na nagulat din siya noong lumabas ang Black Whip pero isa lang daw ang kanyang quirk. Samantala natuwa si Endeavor dahil si Shoto mismo ang nagpapaturo sa kanya ng malakas na teknik. Kinabukasan ay nakipagkita si Monoma kay Eri sa utos ni Aizawa. Saka kinopya nito ang quirk ni Eri upang ituro sa bata kung paano ito makokontrol. Nalulungkot si Eri dahil nahihirapan daw sila dahil sa kanya, ngunit sinabi ni Deku kung gaano kaimportante ang kanyang quirk. Nag-iisno na sa labas pero tuloy pa rin ang provisional exam nila Bakugo sa tulong ni Gang Orca. Kalaunan sa labas ay may isang grupo ng surfer villain ang nangunguha ng mga bag ng mga tao. Nakita naman ito ni All Might at sa isang iglap ay ginawang yelo ni Shoto ang napakaraming tubig saka pinasabog din sila ni Bakugo. Tuluyang ginawang yelo ni Shoto ang leader nila. Subalit nakatakas ito at muli silang sumugod ng mga alagad pero tinalo lang sila ni Bakugo. Isusunod sana ang leader ngunit inatake nito ng napakarami si Kachan. Isang babae naman ang mas inuna pang mag-video kaya muntik na silang mahulugan ng poste ni All Might, mabuti ay niligtas sila ni Bakugo. At habang nagwawala ang kalaban ay tuluyan ang siyang pinasabog ni Todoroki gamit ang apoy. Nang dumating ang pro hero ay napahanga sila sa nagawa ng dalawang estudyante, tapos nabawi din nila ang mga bag kaya natuwa sa kanila si All Might. Isang tahimik na umaga sa Deika City nang biglang nagkaroon ng mga pagyanig sa katuluyang gumuho ang buong lugar dahil kay Tomie Shigaraki. Kalahating oras matapos nilang makuha ang Provisional Hero License ay may tinalo kagad sila ng mga villain kaya inanyayahan ng dalawa sa isang interview. Pagdating sa school ay tawang-tawa sila Zero dahil kahit sa interview ay galit pa rin si Bakugo. Saka ibinalita din ng sinapit ng Deika City. At nababahala ang mga tao doon dahil wala daw dumating na hero. Kalaunan ay dumating din doon si Mount Lady upang turuan sila sa media exposure. Saka nagtungo sila sa labas para mag-aral ng interview. Nang tawagin niya si Shoto ay ginamit nito ang kanyang yelo. Giit naman ni Mount Lady na dapat ay ngumiti din ito sa camera. Saka nagpakilala pa sa kanya ang iba pang mga kaklase. Ngunit mainit pa rin ang ulo ni Bakugo
Bakugo kaya naisip ni Midnight na turuan na lang nila itong iwasan ng media tulad ni Eraser. Si Deku naman ay nanigas na sa sobrang kaba, pero nang magsalita siya ay walang tigil kaya na boring si Mount Lady. Ginamit niya ang quirk para ipakita kay Mount Lady pero natatakot siyang baka hindi ito makontrol. Kaso isang katiting na Black Whip lang ang lumabas na ikinadismaya ng mga kaklase. Sinabi ng principal kay All Might na magpapadala ulit sila ng mga estudyante sa work study. Nang mag-meeting sila ay sinabi ng principal na request daw ito ng Public Safety Commissions kaya napatanong sila kung nagkukulang na ba ang bilang ng mga hero o kaya baka may panganib na paparating. Samantala sa dorm ay nagkaroon ng salo-salo ang mga hero para ipagdiwang ang Pasko. Dumalaw din doon sila Aizawa at Eri para makipag-party. Nang mapansin ni Deku na lumaki na naman ang sungay nito, pero nagpatuloy pa rin ang mga hero sa pagkakaroon ng napakasayang Christmas party. Kausap ni Hawks si Dobby sa radyo. Giit ni Dobby na para mapatunayan ni Hawks kung kakampi talaga siya ay magpadala siya ng isang makakatay nilang hero. At agad naman ipinaalam ni Hawks sa Public Safety Commission ang nais mangyari ni Dobby. Saka dinalaw din ni Hawks si Best Genies. Pinahintulutan pa rin na umuwi ang mga estudyante sa mga magulang nila upang salubungin ang bagong taon. Kaya nakasama ni Deku ang kanyang ina na labis na nag-aalala sa kanya. At kinabukasan ay agad din na nagbiyahe si Deku pabalik sa UA. Sinalubong ni Endeavor ang tatlo dahil napilitan itong turuan din ang mga kaibigan ni Shoto dahil sa request ng anak. Habang naglalakad sila ay biglang tumakbo si Enji kaya sumunod din ang mga estudyante. Dahil meron palang isang villain sa di kalayuan na nagmamanipula ng mga salamin. Ngunit nakita na din ito ni Hawks. Basag-basag ang mga salamin dahil sa villain. Tapos kinukuha nito ang iba pang mga salamin sa gusali upang makagawa ng malaking glass ball. Subalit nang dumating si Endeavor ay nagawa niyang matunaw ito dahil sa sobrang init kaya tumakas ang kalaban ngunit hinabol niya ito sa eskinita kung saan may nag-aabang pala sa kanya kaso dumating na sila Hawk kaya bagsak ang mga kalaban. Pagkatapos ay nagpasalamat ang pulis dahil ligtas na naman ang syudad. Bago umalis si Hawks ay may pinakita siyang isang libro kay Endeavor. Dahil may nais siyang sabihing impormasyon pero hindi niya masabi ng direktahan dahil may nagmamasid sa kanya. Para hindi mahalata ay binigyan niya na lang din ng mga libro ang tatlo saka ito umalis. Pagbalik sa agency ay napakarami palang sidekick ni Endeavor kaya napakarami ring trabaho araw-araw dahil dito ay nais nang magsimula ni Bakugo. Samantala binabasa naman ni Endeavor ang binigay na libro ni Hawks kung saan napansin niya ang secret message nito na ang liberation daw ang kalaban. At aatake daw ang mga ito makalipas ang 4 na buwan. Nagtungo si Hawks sa base ng liberation kung saan naghinala na ang isa tungkol sa pinapakalat niyang libro. Nais din ng mga kalaban na makakuha pa sila ng ibang kakampi ng mga hero. Subalit hindi nila alam na niloloko lang talaga sila ni Hawks. Hanggang sa lumabas na si Hawks pero nag-iwan siya ng balahibo sa pinto upang marinig pa ang usapan nila. Naisip ni Hawks na kailangan niya pang malaman ang secret base ng kalaban at ang mga kasabwat ng mga hero. Dahil dito ay napagtanto ni Endeavor na kailangan niyang tulungang magsanay ang mga bagong hero kaya lumabas siya at sinabing siya mismo ang magti-training sa tatlo. Nang magsimula sila ay sinabi muna ni number 1 na ang tatlong trabaho ng mga hero ay ang rescue, evacuation at fighting. Ang mga hero ay nagpo-focus sa isa sa mga ito pero nais niyang matutunan ng mga estudyante ang tatlong trabahong ito. Nang makatanggap ng report ay agad na kumilos si Endeavor na sinundan naman ng tatlo. Ngunit mas bumilis pa si number 1 kaya naiwan ang mga ito hanggang sa tuluyan niya nang napigilan ng lalaking ng hit and run. Pagdating ng tatlo ay sinabi ni Shoto kay Bakugo ang napansin niyang ginawa ng ama upang mas bumilis ito dahil halos magkakapareho sila ng quirk. Giit ni Endeavor na pinigilan niya rin ang lalaki na makarating sa highway para walang ibang madamay. Saka umalis ito kaya sumunod na naman ang tatlo at ginaya ni Shoto ang nakita sa ama. Aminado si Endeavor na mabilis daw talaga si Bakugo para sa isang rookie. At sa isang iglap ay nailigtas naman ni number 1 ang isang babae mula sa isang truck. Saka nagbigay ito ng advice kina Bakugo at Shoto kung paano mas mapapalakas ang mga pagsabog. Dagdag pa nitong kailangang mag-practice sila hanggang sa maging automatic na lang ang paggamit ng quirk. Inihalin tulad niya ito sa pagmamaneho kung saan sa una ay kailangan mo pang isipin pero kapag nasanay ka na ay kusa mo na lang itong magagawa. Nakita nila sa TV ang tungkol sa wildfire na alam nilang dulot ng isang quirk booster drug. Saka nabalitaan din nilang sinadyang pinasabog ang isang factory ng mga drug na ito para mabura ang mga ebidensya. May nakita sila Captain Selkie na kahina-hinalang malaking cargo. Nang makita ang isang lalaki doon na gumamit ng quirk enhancer drug saka nagpalabas ng napakakapal na hamog. Dahil dito ay naisip nila Selkie at Sirius na baka may kinalaman ito sa balita. Nang makalabas sila sa hamog ay hindi na rin matagpuan ang nakitang ship. Kaya naisip ni Selkie na tumawag sa ahensya ni Ryukyo para
makipagtulungan. Agad namang nagtungo ang Team Ryukyu sa kanila. Saka sinabi ni Selkie na mag-beach muna ang mga dalaga upang makapag-recharge ang mga ito. Nabahala si Ryukyu kaya sinabi ng captain na sigurado siyang hindi kikilos ngayon ang barko ng mga kalaban kaya nag-enjoy na lang sila sa buong araw. Samantala nagtago pala ang mga villain sa isang kuweba at balak nilang tumakas pagsapit ng dilim at gagamit din sila ng mga quirk enhancer. Bago sumapit ang dilim ay nagsimula na rin sila sa paghahanap. Nag-transform na rin ang Dragon Lady at nagsimula sila ni Nejire na maghanap sa mga kalaban. Saka tumalon si Selkie at sumakay sa kanya si Suyo. Walang nahanap sila Ryukyu sa unang destinasyon kaya magtutungo sila sa susunod na lugar. Samantala kumilos na rin ang mga kalaban subalit nahanap na sila ni Selkie kaya nagpadala ng mensahe kay Sirius na sinabi rin ito kay Ryukyu. Muling nagturok ang isang lalaki at nagpalabas na naman ng usok. Ngunit nakasampa na sila Captain Selkie sa barko nila at mabilis na sinuntok si Boy Usok. Dahil sa echolocation ay nalaman ni Selkie kung nasaan ang cockpit ng barko kung saan binugbog niya at pinatalsik sa bintana ang nagbabantay doon. Ngunit meron palang private jet ang mga villain upang makatakas. Kaya ginamit kaagad ni Froppy ang dila kaso hindi na umabot ang kanyang dila. Kaya sa itaas ay si Ryukyu ang nanghabol dito. Samantala ipinangbala naman ni Sirius si Uraraka at habang nasa itaas ay ginamit niya ang device upang makakapit sa eroplano ng kalaban hanggang sa makaakyat siya at pinalutang ang kalaban saka ito binalibag. Ngunit nanganganib siya dahil wala ng piloto ang eroplano. Pero ayaw niya pa rin tumalon dahil makokontamina ang dagat ng quirk enhancer. Dahil dito ay ginamit ni Nejire ang kapangyarihan, saka ginamit ni Uraraka ang quirk para mapalutang ito at sinamahan ni Ryukyu sa pagbaba. Kaya naman tagumpay ang kanilang misyon. Kinabukasan ay nagtungo kaagad ang tatlo sa training room. Nang dumating si Endeavor para isama na naman sila sa mga misyon. Aksidenteng naputol ang lubid ng mga window cleaner, ngunit napakabilis dumating ni Enji para iligtas ang mga ito. Nagpatuloy pa si Endeavor sa pagliligtas habang nanonood lang ang tatlo. Sinubukan din nila itong habulin sa buong araw pero dumating na ang takip silim ay bigo pa rin sila. Pagsapit ng gabi ay nagtungo naman sila sa bahay nila Shoto dahil nagyayang kumain ng ate niya. Kaya ipinakita nito ang napakaraming masasarap na pagkain na para sa kanila na nagustuhan ng ating bida. Meron pa ring tensyon sa pagitan nila Natsuo at ng ama nito. Kaya binabago ni Fuyumi ang usapan pero umalis na naman si Natsuo. Dahil dito ay nalaman nila Deko na ganito pala ang sitwasyon sa bahay nila Shoto. Sinamantala ni Fuyumi na itanong kay Shoto kung ano na ang tingin niya sa kanilang ama. Sagot ni Shoto na dahil sa peklat niya sa mukha ay naaalala niya pa rin ang sinapit ng kanilang ina. Nainis naman si Bakugo dahil ayaw niyang marinig ang family quarrel nila Shoto. Giit ni Deko na alam niyang handa na si Shoto na patawarin ang tatay nito na nakikinig pala sa labas ng silid at ganun din si Natsuo. Dahil dito ay ipinanalangin na lang ni Enji ang palagi niyang napapanaginipan na masaya sila ng kanyang pamilya sa hapagkainan. Subalit nang lumabas si Natsuo ay may nag-aabang palang villain na may personal na galit kay Endeavor. Kaya habang naglalakad ang binata ay bigla siyang inatake ng villain. Kalaunan ay umuwi na rin ang mga hero. At habang nasa biyahe ay biglang inihagis sa kanila si Natsuo. At dahil matulin ang kotse ay bumangga sila sa bakod, ngunit agad na kumilos si Endeavor pero ipinangharang ang anak nito. Naalala ni Endeavor na siya ang nanghuli noon kay Ending, kaya ngayon ay balak daw patayin nito ang kanyang anak. Kumilos na rin ang mga batang hero para tulungan si Endeavor. Ginamit nila Deko at Shoto ang mga ability nila. Si Kachan ay gigil na gigil dito. Kaya kumilos na rin si Endeavor para iligtas ang anak ngunit hindi siya nakagalaw nang makita ang tingin nito sa kanya. Ang tatlo naman ay nagpatuloy sa pagsugod. Ngunit kinuha ni Ending ang napakaraming kotse. Saka inilagay sa rumaragasang bus si Natsuo subalit na iligtas pa rin siya ni Bakugo. Si Deko naman ay nag-focus upang magamit ang Black Whip sa mga kotse. At si Shoto ay tuluyang tinapos ang baliw na villain. Habang si Deko ay ligtas na ibinaba ang mga kotse. Samantala si Enji ay hindi na nakatiis kaya niyakap ang kanyang anak. Ang villain ay luhaan dahil nasira ang suicide attempt niya. Umalis si Natsuo sa bisig ng kanyang ama. Ngunit taos puso namang humingi ng tawad ang ama sa nasira nilang pamilya dahil sa kanya. Sa training field sa UA ay si All Might muna ang sensei nila dahil may emergency meeting daw si Aizawa. Nagtungo sila Aizawa at Mike sa high security prison kung nasaan sila Sukauchi at Gran Torino. Dahil balak pala nilang pakantahin si Kurogiri na nahuli ni Gran Torino upang malaman ang pinagmulan nito. Dahil sa pagsasaliksik ay nalaman nilang ginamit ng mga villain si Obero na dating estudyante ng UA upang mabuo si Kurogiri. Napag-alaman na matalik palang kaibigan nila Aizawa si Obero. Ngunit namatay ito nang dahil sa gumuhong gusali sa kanilang work study. Nalaman nilang isang Nomo din pala si Kurogiri. Naisip ni Gran na baka kinuha ng mga ito ang katawan ni Obero at ginawang isang Nomo.
Nakumpirma nilang mga tao din ang base ng mga Nomo dahil may DNA ng isang underground fighter ang Nomo na nakalaban ni Endeavor. Pinapasok ni Sukauchi sila Eraser at Mike upang subukang muling buhayin ang mga alaala ni Oboro. Nang kinausap ito nila Eraser ay nalaman nilang mas concerned pa ito sa boss niyang si Shigaraki kahit siya ang nakakulong. Dahil dito ay naisip nilang ito nga si Oboro dahil kahit isang kuting ay hindi nito pinapabayaan. Dahil sa pagiging reckless ni Oboro ay naging mahigpit si Aizawa sa mga estudyante niya upang hindi mapahamak katulad ng kaibigan. Naluluha na ang mga mata ni Eraser dahil sa kaibigan, saka nagmakaawa na pakinggan siya ni Oboro. Dahil dito ay nakakita ng response sila Gran Torino sa brainwave nito. Kaya sinamantala na ng dalawa na ipaalala na siya ay si Oboro ng Class 2A. Subalit tumigil ang brainwave activity at sinabing wala siyang alam sa sinasabi ng dalawa kaya wala na silang nagawa. Dahil dito ay naging curious si Aizawa kung bakit gumagawa ng mga Nomo ang League of Villains. Tumawag ang Public Safety Commission kay Hawks pero nasa kampo pa ito ng mga villain kaya nagpaalam muna siyang bibili daw muna ng maiinom. 2 buwan nang nakalipas ay nagtungo sila Shigaraki kay Gigantamakia. Ngunit hindi matanggap ng Giant na isang mahina lang ang papalit sa master niyang si All for One. Sumugod si Gigantamakia sa kanila kaya inatake ito ng Blue Flame ni Dobby, subalit hindi ito napigilan ng apoy, mabuti na lang ay narinig nito sa radyo ang boses ng master niyang si All for One. Kalaunan ay biglang lumabas ang warp ability sa kanilang katawan saka napunta sila sa secret laboratory ni Doctor na maraming mga Nomo. Giit ni Doctor na kailangan niya munang subukan si Shigaraki kung karapat-dapat itong maging successor ni All for One. Kaya ang kondisyon ni Doctor ay kailangan munang mapasunod ni Shigaraki si Gigantamakia bago niya ito kilalanin bilang bagong boss. Dagdag pa ni Doctor na makakatulong daw si Dobby sa pagtitest ng mga Nomo. Binigay ng Doctor ang mga device para makapag-contact sila saka ibinalik sa labas ang mga villain. Mula noon ay nagpatuloy na sa bakbakan sila Gigantamakia at ang League of Villains sa loob ng 1 buwan at kalahati ng walang tigil, magpapahinga lang daw ng 3 oras ang Giant tapos susugod ulit ito kay Shigaraki. Ngunit sa kabila ng labis na kapaguran ay nakangiti pa rin si Shigaraki. Nakatanggap din sila ng kaunting budget sa doktor kaya bumili ng magandang damit si Himiko. Nang tumawag si Giran kay Twice pero iba ang sumagot. Saka nabalitaan na may nakikitang mga putol na daliri sa iba't ibang lugar. Nagpakilala si Redestro na leader ng Metal Liberation Army. Giit nitong ang pinaglalaban ng Liberation ay ang malayang makagamit ng ability ng mga tao. Sa hostage niya pala na si Giran nang galing ang nakita ng mga pulis ng mga daliri. Saka nagbanta na nakahanda na daw sila na may mahigit 100,000 na army. At nagbanta din si Destro na isusumbong sila sa mga top hero kung hindi sila sasali sa Liberation Army. Tapos nakikipagkita din si Destro upang pakawalan daw nila si Giran. Naisip naman ni Shigaraki na magpunta dahil alam niyang susundan din siya doon ni Gigantamakia dahil plano niyang paglabanin ng Giant at ang Liberation Army nang sa ganon ay matalo ang Liberation at mapasukol niya na rin si Gigantamakia. Sa nakaraan ay pinaglalaban pala ni Destro ang karapatan ng mga tao na gumamit ng ability at hindi na kailangang kumuha ng hero license, subalit tinalo lang siya ng mga hero pero nanatili pa rin ang isinulat niyang libro. At ngayon ay ang anak niyang si Redestro ang nagpapatuloy ng kanyang nasimulan. Kalaunan ay dumating ang isang member ng Liberation na si Slide and Go para maging guide nila Shigaraki. Nagtungo sila sa isang distrito na pinamumuguran ng Liberation kung saan naghihintay sila Trumpet at Curious na mga officer ni Redestro. At agad silang inatake ng mga bata nito. Ngunit tinalo agad ni Shigaraki ang 4 na tauhan nila. Si Himiko naman ay tumalsik sa landmine ni Curious. Si Spinner ay pinagtulungan din ng mga ito. Giit ni Curious na palagi daw silang nag-iensayo kaya malalakas ang lahat ng mga tauhan nila. Nang biglang bumagsak ang katabi niya dahil sumugod na pala si Himiko pero pinatalsik siya ng mga kasama ni Curious. Ngunit bago siya mapatay ay hinigop niya ang dugo ng mga ito upang makapag-transform pero sumabog naman ang dugo na nahigop pati na ang mga tauhan ni Curious dahil handa daw na mamatay ang mga ito para sa Liberation. Nang matanggal ang mask ng dalaga ay nakita ang mukha nitong mahilig pumatay. Ngunit lumapit si Curious at pinasabog ang mukha nito. Kaso nakatakas si Himiko at ininom ang stock niyang dugo kaya nakapag-transform ng Uraraka form. Ngunit papasabugin ulit siya ni Curious, kaso napalutang naman niya ang babae, at saka pinalutang niya rin ang iba pang mga kalaban, kaya naisip ni Curious na gumamit ito ng Quirk Enhancer dahil nagamit din ito ang ability ng Kinopia niya at nang mag-release ay nahulog ang mga ito at namatay. Tapos nagtago siya sa isang storage room at doon nawala ng malay. Naramdaman naman ni Shigaraki na umiikot ang kanyang paningin. At sa isang iglap ay napatay niya ang maraming member ng Liberation kahit hindi hinahawakan ng mga ito. Muntik nang tamaan si Dobby ni Jiten. Ngunit agad naman niya itong inatake ng Blue Flame kaya natunaw ang yelo nito. Ngunit kinuha ni
ni Jiten ang mga yelo na nasa mga tindahan at gumawa ng malaking ice dragon na agad na namang inatake ni Dobby. Samantala si Twice ay nag-alala nang makita si Himiko. Subalit natagpuan din siya at inatake ng kanyang mga clone na kasapi pala ng Liberation. Dahil mga puppet na ginawa pala ni Skeptic ang mga clone na ito, walang magawa si Twice habang nakikitang binabali na ang leeg ni Himiko. Ngunit tumalsik ang mga ito nang magpalabas si Twice ng sariling mga clone. Hindi pa ito nakontento kaya gumawa ng mas marami pang mga clone kaya napuno ang buong lugar ng mga Twice. Nainis naman si Skeptic dahil sa nangyari kaya lumabas ito para gumawa ng solusyon. Saka nagbabala si Gira na mahihigitan ni Twice ang kalamangan nila sa mga miyembro. Sumugod si Jiten ngunit sinunog lang ito ni Dobby. Si Mr. Compress ay nangangailangan ng tulong kaya lumapit ang maraming Twice at pinagtulungan ng mga ito ang Liberation Army. Giit ni Mr. Compress na wag nilang ubusin ang mga kalaban para may makatay pa mamaya si Gigantomachia. Bigla na namang umatake si Jiten kaya natalo ang maraming clone. At natrap ng mga putik nito si Mr. Compress. Pagpindot ng doktor ay nagising na rin si Gigantomachia na agad na hinanap si Shigaraki, samantala patuloy ang labanan nila Dobby at Jiten. At napansin naman nila Shigaraki at Spinner na mas dumami ang mga kalaban na inatake sila kaya iniligtas ni Twice ang leader niya. Saka nakipaglaban ang mga clone sa maraming kalaban kaya ang focus ni Shigaraki ay ang makarating sa tower kung nasaan ang boss ng Liberation. Ngunit dumating si Trumpet at nagbabala na tatapusin nila ang League of Villain para patunayan na hindi nila kailangan ng Hero Association dahil mismong ang mga tao na may mga ability ang tatapos sa mga ito. Nakarating ng isang Twice kay Redestro at agad itong gumawa ng clone ng mga kasama. Subalit nagkakagulo na naman ang mga Twice kung sino ang totoong siya. At sa isang iglap ay tinapos ni Destro ang isa. Kaya umatake sila Compress at Dobby, ngunit pinalaki nito ang kamay at tinapos silang lahat. Nakagawa pa si Twice ng isang clone at napaiyak nang makitang wala ng daliri si Giran. Saka dumating si Shigaraki ngunit nakailag si Destro. Ngunit muli itong umatake ng malaking kamay at inatake ang League of Villain leader hanggang sa mahuli ito. Subalit sa ibaba ay ginamit ng tunay na Shigaraki ang ability para gumuho ang buong gusali. Pagkatapos ng pagguho ay nagkita na rin sa wakas ang tunay na Shigaraki at ang boss ng Liberation Army. Nababahala ang mga Twice sa kalagayan ni Himiko, kaya sinukat niya ito para makagawa siya ng clone pero sugatan din ang nagawa niya. Nagsuot si Trumpet ng mask at ipinag-utos sa mga tauhan na tapusin ang league dahil meron pala siyang quirk na nakakapagpataas ng moral ng mga nagtitiwala sa kanya kaya natatalo ng mga ito ang maraming mga Twice. Pinagtulungan din si Spinner at nagpasabog pa ang isa. Na-distract sila Trumpet nang gumuho ang tower tapos nahuli ng isa si Spinner at tinusok pa siya nito. Umatake si Shigaraki kay Destro ngunit sinuntok siya nito ng napakalakas. Tapos hinuli siya nito na parang daga dahil ang quirk pala ni Destro ay nagagawa niyang lakas ang stress. Subalit kahit dalawang daliri lang ay nagamit ni Tamura Shigaraki ang ability na ipinagtaka nito. Saka mabilis na sumugod si Tamura kaya naisip ni Destro na nasa gitna ito ng awakening kaya nilabas niya na rin ang 80% ng ability at ginamit ito para tapusin ang leader ng league. Subalit tumawag si Skeptic at nagbabala na paparating ang isang giant. At sa gitna ng kanilang labanan ay naalala ni Shigaraki noong kinaladkad siya ng ama dahil ayaw nitong ginagaya niya ang mga hero. Mahal na mahal siya ng kanyang ina, subalit isang araw ay ipinakita ng kanyang kapatid ang larawan ng lola nilang hero. Ngunit pagsapit ng hapon ay nagalit ang kanyang ama dahil tinignan daw nito ang larawan, tapos pinagbintangan pa siya ng kapatid na siya ang nagpumilit tignan ito kaya sinampal siya ng ama. Sa silid ay muling tinignan ng kanyang ama ang sulat ng nanay niyang si Shimura na dahil sa pagiging hero ay hindi siya naalagaan kaya ayaw niyang maging hero ang mga anak. Samantala sa labas ay umiiyak si Shigaraki nang biglang ma-activate ang kanyang quirk na pumatay sa kanyang aso pero hindi niya alam na siya ang may gawa. Nang lumabas ang kanyang kapatid ay natakot ito sa nakita. Pero dahil hindi niya alam na siya ang may kagagawan ay hinawakan niya rin ang ate niya kaya namatay din ito. Lumabas din ang nanay niya at nakita ang kalagayan. Subalit tuluyan nang na-activate ang quirk kaya naman napatay niya ang mga ito. Paglabas ng kanyang ama ay nagpalabas pa siya ng kapangyarihan subalit pinalo siya nito. Dahil dito ay nagalit siya at sinadyang patayin ang sariling ama. Pagkatapos ay hindi siya nakaramdam ng pagkaawa. Nagpalaboy-laboy ang bata ngunit kinatatakutan na rin siya ng mga tao kaya walang tumutulong sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nakita siya ni All for One. Habang nasa silid siya ni All for One ay naalala niya ang dalawang tambay na kumursonada sa kanya kaya nais niyang patayin ang mga ito. Kaya pagsapit ng gabi ay binalikan niya ang mga ito upang patayin at ikinatuwa naman ni All for One ang nakita. At si All for One din pala ang nagbigay ng mga kamay sa kanya. Ngunit ngayon ay winasak niya na ang mga ito. Saka sinalag niya ang napakalakas na atake ni Destro. Si Jiten naman ay tumakas na mula kay Dobby. Pinalabas ni Destro ang mga support items na mga armor pala na kusang sumalpak sa katawan. Tapos sinaktan ng sarili upang mas tumaas ang stress at mas lumakas siya. Samantala si Jiten ay inatake si Gigantomachia ng mga Ice Dragon pero agad lang nitong winasak. Tuluyan ang nagalit si Destro kaya sumuntok siya ng malakas pero nagawa siyang mawasak ni Shigaraki kaya
kaya napilitang tumakas. Napansin ni Destro na tila lumalakas ang pinuno ng League na nagpa-crack sa lupa hanggang sa umabot sa kanya ang kapangyarihan nito kaya lumipad siya. Nagpatuloy ang baliw na si Shigaraki sa pagwasak sa lugar hanggang sa makita siya ni Gigantamakia. Kahit nasa ere si Destro ay napipinsala pa rin siya kaya naubos ang armor at tuluyan siyang nilamon nito saka sumabog ng napakalakas ang buong lugar. Sa kabila nito ay buhay pa rin si Destro pero wala na itong paa dahil sa kapangyarihan ni Shigaraki na unti-unting lumalapit para tapusin siya. Dumating ng Liberation Army at ipinag-utos ni Trumpet na iligtas ang commander pero nakontra ni Shigaraki ang quirk niya. Sa katuluyang sumuko si Destro sa kapangyarihan ng leader ng League. Dahil sa nasaksihan ay kinilala na rin ni Gigantamakia si Shigaraki bilang successor ni All for One. Dahil sa nangyari ay nasa base na ngayon ng Liberation Army ang Vanguard Action Squad dahil napasailalim na sila ni Shigaraki. Kaya ipinakilala ni Destro si Shigaraki sa napakarami nilang mga members bilang kanilang Grand Commander. At ang magiging pangalan ng bago nilang samahan ay Paranormal Liberation Front at ang mga kasama sa stage ay ang mga lieutenant ni Shigaraki. Samantala isinilid pala ni Hawk si Best Genius sa bag bilang regalo kay Dobby. Nagpanggap pa siyang masaya sa pagsasanib puwersa ng mga kalaban upang maipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Samantala si Shigaraki ay sasailalim sa experiment ni Doktor upang maayos ang katawan at mas lumakas. Sa present ay patuloy pa rin ang pagsasanay ng mga hero ng kanilang mga ability. Si Deku ay nagagawa na rin ngayon na makontrol ng maayos ang Black Whip saka pinasabog ang mga robot. At pagbalik sa dorm ay nag-food trip na naman ang mga hero. Samantala sa ospital ay patuloy pa rin ang preparasyon para sa katawan ni Shigaraki. Habang si Hawks ay nagpapanggap pa rin na talagang kasapi nila.